Si Bitcoin, ang pinakasikat na cryptocurrency, ay muling nakaranas ng malaking pagbaba sa kanyang presyo. Bumagsak po ito ng mahigit 4% at nagkaroon ng intraday low na $92,785 matapos nitong mabigo na maabot ang milestone na $100,000. Pero bakit nangyari ito? Sa likod ng biglaang pagbaba ng presyo, maraming mga bagay ang nag-ambag mula sa mga bagong taripa ni Pangulong Donald Trump hanggang sa pag-expire ng mga Bitcoin options. Kaya alamin po natin ang detalye sa likod ng kaganapang ito at kung ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga crypto investors. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $93,000 na presyo? Ang pagbagsak ng presyo ni Bitcoin ay dulot po ito ng kombinasyon ng tatlong mga pangunahing dahilan. Una ay ang bagong taripa ni Pangulong Donald Trump. Nag-announce po itong si Pangulong Donald Trump ng dagdag na taripa sa mga inaangkat mula po sa bansang China, Mexico at saka Canada. Ang balitang ito ay nagdulot po ng pagbaba ng US equity futures at nadamay si Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies sa pagbagsak na ito. Kasabay nito ay lumakas ang US dollar na nagpalala sa sitwasyon para sa crypto market. Pangalawa ay ang pag-expire po ng Bitcoin options. Aabot po sa $9.4 billion na halaga ang Bitcoin options contracts ang mag-i-expire ngayong Friday na nagdudulot po ng malaking volatility sa presyo. Ang tinatawag na max pain point ay nasa pagitan po ng $70,000 hanggang $82,000 at ang presyo ni Bitcoin ay maaari pong maitulak patungo sa range na ito bago ang expiration. Ayan, at ang pangatlo ay ang profit taking at market correction. Matapos po ang matagal na rally ni Bitcoin, marami sa mga investors ang nag-take profit upang ma-secure ang kanilang kinita. Ayon po kay Ginoong Tony Sycamore, isang market analyst, ang pagbagsak na ito ay hindi nangangahulugang pababa na ang trend. Ayan, hindi po nangangahulugan na pababa na ang trend ni Bitcoin, kundi isang natural na pullback lamang matapos po ang overbought status nito. Ngayon ay ano po ang papel ng PCE inflation data? Ayan. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang paparating na ulat ng Core Personal Consumption Expenditures or ang PCE na maglalabas po ng datos ukol sa inflation ng US. Kung tataas po ang PCE index, maaari itong magpahiwatig ng patuloy na pressure sa inflation na siyang magpapamahal sa anumang posibleng pagbaba ng interest rates ng Federal Reserve. Ang ganito pong balita ay nakakaapekto rin kay Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies dahil maraming investors ang nagiging maingat sa ganitong sitwasyon. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging presyo ni Bitcoin? Ayon po sa mga eksperto, ang pagbagsak ni Bitcoin sa ilalim po ng $93,000 ay maaring magbukas po ng pinto para sa pagbaba nito hanggang $80,000. Subalit hindi ito mangyayari agad-agad. Sinabi rin ng analyst na si Ginoong Joe Consorte na ang presyo ni Bitcoin ay tila sumusunod sa galaw ng global M2 money supply na may delay na halos 70 days. Kung magpapatuloy po ang trend na ito, posible ang isang karagdagang correction na 20 to 25% sa mga darating na araw. Sa kabila po ng negatibong balita, patuloy pa rin ang pagbili ng mga malalaking kumpanya ng Bitcoin. Halimbawa, itong si MicroStrategy ay bumili po ng 55,000 na Bitcoin kamakailan lamang at nakontent po natin yan kung saan ay nagpapakita po ng kumpiyansa sa pangmatagalang halaga ng cryptocurrency na ito. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga crypto traders or investors?
Para sa atin, ang ganitong volatility po ay nagdadala ng parehong panganib o risk at saka oportunidad. Ang biglaang pagbaba ng presyo ay maaari pong maging dahilan para maipit ang mga nag-invest malapit po sa $100,000 na presyo. Pero para po sa mga naghihintay ng tamang pagkakataon, ito rin ay isang magandang pagkakataon para bumili ng Bitcoin sa mas mababang presyo. Ang mahalagang aral po dito ay ang tamang risk management. Hindi dapat magpadala sa hype o panic. Sa halip ay mahalaga ang pagsusuri sa market trends at pagtutok po sa ating investment goals. Tandaan, ang cryptocurrency ay likas na volatile, kaya lagi pong mag-invest lamang ng perang handa kang mawala. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Naniniwala po ako na ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin ay isang natural na bahagi ng cycle ng market. Ang ganitong mga correction ay hindi dahilan para mawalan ng kumpiyansa sa potential ng cryptocurrency, lalo na't patuloy pa rin ang suporta mula sa mga malalaking institution. Gayunpaman, ang mga balitang tulad ng mga taripa ni Pangulong Trump at pagtaas ng inflation ay paalala na ang crypto market ay hindi hiwalay sa mga pandaigdigang kaganapan. Sa uli, ang pinakamahalaga ay manatiling kalmado at informed. Huwag pong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon at tandaan na ang pag-invest ay hindi isang sprint kundi isang marathon. Kung nais mong maging updated sa mga ganitong balita, huwag pong kalimutang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na ito para sa mas maraming crypto insights. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.